Kaliwa't kanan na dito sa Pilipinas yung scams. Ang dami ng nai-scams lalo na sa online and sa Facebook Marketplace, 'di ba? Ang dami ngayong mga seller doon na mga scammer, 'di ba? Nandiyan yung mga devices or products na sobrang mura kung ikukumpara mo sa mall. Mura ng 75 to 80%, 'di ba? So dahil nga na ano ka na silaw ka na sobrang mura nito at gustong-gusto mo na 'tong bilhin ever since nakipag-usap ka na kay seller, 'di ba? And maayos naman si seller, mukhang legit naman yung account niya. So, nagkaroon na kayo ng transaction, close deal, GCash mo na yung pera, 'di ba? Pero after ilang oras, hindi mo na siya makontak kasi binalak ka na niya, 'di ba? So, kaya ang hirap-hirap ngayon magtiwala. Kaya ang gugustuhin natin is pagka may gusto tayong i-invest or bilhin na syempre mga mamahalin na mga gamit, gusto natin yung recommended ng taong pinagkakatiwalaan talaga natin, 'di ba? So, gano'n din yung nangyari kay Dayan Marie Mollanido, a police officer, kung saan nangarap siyang magkaroon ng Montero SUV Mitsubishi at buti na lang may kakilala siya na pinagkakatiwalaan niya, which is ang inaanak niya sa kasal na car sales agent. So, kinontak niya yun, nagkaroon sila ng deal. So, nung nakumpleto ni Dayan yung hinihing requirement ng car sales agent niya na inaanak niya sa kasal na worth almost 1 million kasi nag-down payment na siya last December ng 550,000 tapos binenta niya yung Toyota Innova niya worth 450,000. So, nung nakumpleto niya na yung requirement, the Mitsubishi Montero that she's dreaming for is nowhere to be found. 'Di ba? So, ang masakit pa do'n, nung nag-meeting sila on January 16, hindi na nakauwi si Dayan. At ang masakit pa do'n is kasama niya pa yung anak niyang 8-year-old na si John Ismael Mollanido. And on January 19, after 3 days, they were reportedly missing by John Mollanido, the husband of Dayan. So, if you want to know the full story, follow.